Iniharap na si Denise Cornejo sa Taguig RTC kaugnay sa kasong serious illegal detention na isa ng panibong Navarro. Ngayon din malalaman kung saan ikukulong si Denise Cornejo para sa kasong kinakaharap niya. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, Ivan, napakahigpit nga ng seguridad na ipinatutupad dito sa Taguig RTC. Sa katunayan, Ivan, Pia, kami ay nandirito lamang sa lobby nitong Taguig RTC at lahat nga ng mga nais mag-cover doon nga sa pag-return ng warrant itong si Denise Cornejo para sa kasong serious illegal detention na isinampa nga ng actor-host na si Vong Navarro ay nandirito lamang lahat sa lobby. Mag-aalas 8 ng umaga kanina nang dumating nga dito si Cornejo sa Taguig RTC kasama ng mga taga-CIDG nakaposas itong si Cornejo nang dumating. Ang ating nakuhang impormasyon ay nasa loob pa rin ng sala ni Judge Paz Esperanza Cortez ng Branch 271. Itong si Cornejo, ang huwes ang siyang magdedesisyon kung saan nga i-commit si Cornejo matapos maibalik ang warrant nito. Kanina nga bandang alas 10 ng umaga ay dumating nga dito ang lola ni Denise Cornejo na si Florencia at Ivan Pia, ilang minuto pa nga lamang nakakalipas ay muling lumabas yung lola ni Denise Cornejo at nung kapanayamin siya ng mga kagawad ng media, sinabi niya na wala pa raw nangyayari doon sa courtroom at nadoon pa raw nga si Denise sa salangan itong si Judge Cortez at lumabas lamang daw sila upang makapagpananghalian. At nung matanong nga natin kung ano na ba ang kondisyon itong si Denise Cornejo doon, kung kumusta siya, ang sinasabi lang ng kanyang lola ay nasa maayos naman daw na kondisyon ang kanyang apo. Mamayang 1:30 ng hapon ay nakatakda naman ang pagdinig ng petition for bail. Ito'y para naman sa mga akusadong sina Cedric Lee at Zimaras. So yan muna ang latest mula rito sa Taguig RTC. Balik sa inyo, Pia and Ivan. Ian, kagabi tayo nakapag-cover nung ipasok siya sa kanyang temporary detention center. May impormasyon ba tayo ayon kay Lola Florencia kung ano ang naging kondisyon ni Denise sa kanyang detention center kagabi? Actually, iba, napaka-iksi lamang nung panahon na nakapag-usap tayo dahil ambush interview lamang yun. Pero nung tinanong natin, Ivan, itong si Lola Florencia, sinabi niya na maayos naman daw yung lagay ng kanyang apo. Sa ngayon nga, hinihintay nila, Ivan, kung saan nga ba maiko-commit itong si Denise. Pero hanggang sa mga sandaling ito, yung pinakahuling sinabi ng kanyang lola ay wala pa nga raw nangyayari doon sa courtroom at wala pa raw silang nakukuhang impormasyon kung saan nga maiko-commit muli itong si Denise Cornejo, Ivan. Ian, possibilities lang. Posible bang ibalik siya sa CIDG? Posibleng dalhin siya sa piitan dyan sa Taguig? O posible kayang maigawad agad yung kanyang petition for bail? What are the possibilities? Ivan, ang mga posibilidad, napakaraming posibilidad talaga, pero ang korte lamang talaga makapagdedesisyon kung saan i-commit itong si Denise Cornejo. Naturally, Ivan, kung saan nga yung place ng commission ng crime, doon talaga kinocommit. So kung dito sa Taguig nangyari yung sinasabing pambubugbog, ay dito talaga sa Taguig RTC, sa Taguig City Jail, i-commit itong si Denise. Pero may mga petition din sila. Ang kanyang mga abogado ay ang balita natin ay nais nila na doon na lamang sa CIDG sa Campo Crame i-commit itong si Denise. Kaya maaring sa pagdinig na yan ay maaari ding ikonsidera ng korte, lalo na yung sa isyong pangseguridad, kung saan talaga i-commit itong si Denise Cornejo. Pero hanggang sa mga sandaling ito, Ivan, talagang mahirap natin pangunahan yung magiging desisyon ng korte, particular nga itong si Judge Cortez, kung saan nga ba talaga i-commit itong si Denise Cornejo. Pero ang PNP naman, Ivan, ay nakahanda kung kailangan ibalik ng Campo Crame, kung iutos naman na dalhin sa City Jail o kung saan pang detention facility itong si Cornejo, ay handa silang dalhin kung saan nga naisin o at ipagpasya ng korte. Ivan? Ian, panghuli, may impormasyon ba tayo sa pagdinig naman ng petition for bail ni Cedric Lee at Zimaras? Ivan, yung pagdinig na yan ay mangyayari mamayang 1:30. Ang understanding natin ay sina Cedric Lee at Zimaras yung may petisyon para nga sa kanilang bail dun sa kasong serious illegal detention, sapagkat yung mga ibang kaso naman nila, Ivan, yung grave coercion at yung physical injuries ay nakapag-bail na sila dyan. Pero yung non-bailable na
kaso nga na serious illegal detention, yun yung diringgin mamaya, at hindi pa rin natin masabi, Ivan, kung maging si Denise Cornejo ay isasama na rin yung pagdinig ng kanyang petisyon dahil nga kakasuko pa lamang niya doon nga sa CIDG nitong mga nakalipas na mga oras. So, kaya Ivan, babantayan natin kung ano talaga ang mangyayari, kung pagbibigyan ng korte yung kanilang petisyon na makapaglagak sila ng piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan, Ivan. Ian Cruz, maraming salamat.